Klaro tayo lahat dito. Kaya mong gawin yan. Yes, Your Honor. We'll try to get in touch with them and can talk to them, Your Honor. Mr. Chair, pwede makasingit? Thank you for that. Go ahead, Senator Talbo, Your Honor. FYI lang, Director Lazo, Director General Lazo, para sa kalaman mo at sa kalaman ng mga pulis, ito yung sistema, Mr. Chair, and I hope you will agree with me. Sa lahat ng mga illegalista, ito yung sistema. Kapag nagpalit ang administrasyon, lalapit yan sila doon sa bagong upo. Sir, ito po yung dating kalakaran. Ito po yung pwede maibigay namin sa inyo. At ito po yung dapat in-expect namin na maibigay ninyo. So therefore, for me, in my humble opinion, yung taong lumapit sa kanya, nagsasabi ng totoo po yun. Kaya nga sinisingil lang niya o tinetesting niya itong si Director General Lazo kung papayag ba siya sa ganun lumang kalakaran. Dahil kapag hindi siya pumayag, then hindi na ipupush yun, then hahanap sila ng ibang grupo na papayag. Ganun po yun eh. Hindi naman out of the blue, yan po'y ginawa-gawa po nung lumapit kay Director General Lazo. Di po ba? And you agree with me. So nung kayo po'y nilapitan itong asset na to, paupo niyo lang po, tama? Oh, Yes, Your Honor. kaya nga po, so ibig sabihin, yung bago kayo, naging PDEA, Director General dyan, yung previous administration, ginagawa na yon. Kaya nga pinupuntahan ka para magpresenta ng kanilang offer sa iyo. At buti na lang hindi ka pumayag. Ang pagkakamali mo lang, nandoon ka na, harap mo na siya, face to face, hindi mo lang tinanong, oy, or, I don't know kung paano mo tawagin, para hindi naman matakot, pwede mo bang malaman? Yun yung laruin, di ba, Mr. Chair? Okay yan, pero teka muna, sino bang may umpisa ng kalakaran na yan? Para malaman ko, baka naman pwede kong tawaran yan. Di ba para huli-huli lang? Kunyari sumasangayon ka, magbabanggit siya, kasi si ganito, ito yung binibigay. Kasi kami hindi namin kaibigayan. Sige, sino-sino pa mga involved? Huli-huliin mo lang hanggang sa makakuha ka lahat ng impormasyon na kailangan mo para makasuhan agad tulad ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi mo ginawa, nakakapagtaka. Di ba? Gaano nga katagal ang experience po sa law enforcement? How long have you been sa law enforcement? Sir, I retired from the PNP after having 38 years in the... Ilan po years? 38, sir. 38. Ano pong ranggong inabot niyo, sir? Major General, 2-star. Wow, 2-star. And I salute you for that, sir. Okay. Pero Major General kayo, that means you are very smart. Alam niyo na po lahat ng sistema, kalakaran, kalokohan, left and right, up and down dyan sa PDEA o maging sa PNP o lahat ng ginagawa ng mga underground, mga illegalista. Simple question lang. Tinanong mo, sino-sino mga involved dito dati? And you failed to do that. Maybe natatakot ka lang. Maybe that guy told you that whoever those people involved, nahiya ka lang, natatakot ka lang, speak up. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Alam ko hindi natatakot si General Lasso dyan. Retired nasa sub-director. Hindi talaga natatakot yan. I can give you the assurance. Hindi to takot sa labanan. Yun nga lang siguro. I hold you responsible for your disclosure, sir. Please, so that the Filipino people will be satisfied. Hindi pwede you will just leave everything hanging. Sinabi mo yan, then paninindigan mo. Follow-upin mo, sir. Hanapin mo yung mga tao na yun. Yes. Pero you know, itong mga tao na ito naman, alam naman natin yan kung sino-sino yan at anong motibo niyan. Parang baligtad ang nangyayari. In our plans, mga action agent na ito, merong handler. Ang nangyayari, yung handler na police o PDEA agent, sila lang hinahandle nitong mga action agent na sinasunod-sunuran. Itong gusto namin, mag-demand kami 30%. Take it or leave it. Sabi naman ng handler, sige, gawin natin yan. Basta makaka-accomplish lang kami. Baka gano'n na nangyayari. Baligtad nangyari. Ang agent, action agent ngayon, ang nagiging handler. Yung handler ay sunod-sunuran na ng mga ahinte na yan. So, ito nga, klaruin natin. Sabi niya, kalakaran na yan, matagal na. How long, sir? Hindi mo tinanong? No, sir. Ang
Ang exact question, sir, is yan ang kalakaran. Kalakaran. Okay. Speaking of Kalakaran, we'll ask yung pinalitan mo na PDEA Director, Wilkins Villanueva. Ito ba'y Kalakaran ninyo sa panahon ninyo noon? Masakit sir yung divulge. Kasi sir, ang haba ng trabaho natin eh. 20 years ako sa PIDEA and never naging kalakal namin yan sir. At the same time, nung nag-DG kami, nag-DG ako, structured sir ang anti-drug operation natin. Mas nakalatag yung intelligence operation. So we are not really dependent on informants. Ang nangyayari kasi sir, dahil bago, may mga walk-in informants. During my time, nung regional director pa sir ako ng regional NCR, I discouraged the use of walk-in informants. Dapat yung anti-drug operation should be intelligence-based. Yung pinaghihirapan ng ahente. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng operation na yung alpha mo lahat ang magtatrabaho. Maglalaro talaga yan, sir. Now, I'm sorry, sir. But kung lumapit, sir, sa'yo, I assure you, basurero ng droga yan, sir. Kasi kung mag-aano ka ng 30%, magbabasura ka ng droga. Saan mo ibabasura yan? Sa barangay. No other else. So, ibig sabihin, kukuha ka ng malaking seizure, yung 30% dito, ilalagay mo ngayon sa influence barangay. Alam ko dumaan ka sa PDEA. Hindi ka direkta naging PDEA director. Nagiging regional director ka noon. Ang tanong kasi nito, baka mamaya sabihin, ikaw, PDEA director ka, malinis ka, hindi mo yan ginagawa. Baka the people under you, may ginagawa na ganun. So, you've been a regional director, I'm sure, hands-on ka pag RD ka sa lahat ng operations. Sir, pag nag-30% ka kasi, sisingaw yan, sir. Imposible hindi sumingaw yan. Ibig sabihin, pag kumuha ka ng droga, out of dun sa huli mo, sisingaw yan, sir, sa mga law enforcement. Ito na nga, sumingaw nga. May sumingaw yung nagsabi. Hindi natin nga alam, sir, kung paano ang singaw niyan eh. Sir, kung ako yun, nilapitan, ang una kong tatrabahuhin, yun lumapit sa akin kasi siguradong basurero yun. Kasi alam niya kung sino yung nagte-30% eh. Yun dapat ang kakandakan ko ng intelligence operation. Dahil sayang sir yung legacy na iniwan ng ating presidente about sa war against drugs. During my time 2020, pandemic pa yan sir, nakakuha tayo 3.994 tons of dangerous drugs. Kung may 30% yan sir, sisingaw yan. Bakit? Every operation namin sir, meron kaming NICA, kasabay namin sir ang ISAP, kasabay namin ang PIDEG. Definitely sisingaw yan sir. And ever since, alam mo sir, kay Presidente Duterte, ex-president, Patay ka. Gawin mo yan. nauuna ka. Which is yun na nakakalungkot dahil binigay natin yung lahat because of yung, sir dapat sir kasi proactive yung intelligence natin eh. Dapat talaga sir. Mr. Chair, pwede makasingit base sa mga sinasabi niya. Okay. Mr. Villanueva, ito pong tanong ko sa inyo. Run me through paano po yung kustodiya ng droga once na nahuli up to the time na yun ay sinunog. Di ba, halimbawa, may nahuling 10 kilos. Alright? Within 24-hour period, yan po ay dadalhin sa laboratory para i-test. So after na may test ng laboratory at sinabi na yes, talagang sure to na shabu, anong sumunod na proseso? Lahat yan sir, for example, pagkakahuli pa lang, there should be an inventory of dangerous drugs under Section 21. Okay. So dapat naandun ang member ng Department of Justice, Okay. naandun ang elected public official. Okay na po tayo doon. Tinitest po. So, di ba on-site nagtitest sila? On-site testing. Exactly. Sir. Alam ko po yun. And then, Diretso ngayon yan, sir, sa PIDEA laboratory.
para habang hinihintay, Habang safekeeping, doon sir ilalagay. habang hinihintay yung result kasi 24-hour period. Yes sir, yes sir. Pero pag inano na yan sir, idiniretso sa laboratory sir, CCTV all over. Sino po nagdadala ng drugs from the site up to the laboratory? Yung seizing officer sir, Seizing officer. kasama yung chemist natin. Kasi during pagpunta doon sir, ipinapagod na agad natin yung chemist natin. So seizing officer, yung mga operatiba, yes sir, and then chemist. chemist. Meron pa bang iba? Wala na po. Baka escort na sir. Escort. Yung escort. Yung member ng operating team as their escort na. Idediretso ngayon yan sa PDEA laboratory. Okay. So doon na ngayon, i-examine Okay. dangerous drugs hanggang sa makuha sir yung result. Kaya nga, after 24 hours, di ba Yes, yung sir. requirement? Ano yung result? Yung nakuha na ng result, ipapasok na ngayon yan sir sa vault, sa evidence room natin. Okay. Yung evidence room sir, tatlong padlock yun sir. Okay. At merong biometrics. Okay. So, ibig sabihin, tatlong tao ang kailangan para mabuksan yung vault. And So, everything is, So from the laboratory going to the vault, sino po yung nagpapasok? yung sa laboratory na, sir. Kasi ite-turn over na ng seizing officer sa chemist in charge dun sa case na yon. Kaya nga po. So, yung mga taga-laboratory, sinabi nila, okay, sertipikadong drugs, shabu itong 10 kilos. So once nasabing shabu itong 10 kilos, ito mga taga-laboratory ang magdadala ng seized drugs sa laboratory. Wala mismo, sir, kasi yung pag-inatid na sa laboratory, take charge na ang chemist doon. Wala nang pakialam ang seizing officer doon, sir. Okay. Kasi yan yung handling of drug evidence. Okay. So once na na-take hold na ng laboratory yung droga, labas na yung seizing officer, chemist na ang in charge doon sa handling of that dangerous drugs. At yan po, guarded yan 24/7, sabi nyo nga po. Come again, sir? Guarded po yun, guardyado po yung... Yes, sir. Yun po. Every room, everywhere may CCTV ang tinetesting. At the same time, pag nakuha na lahat yung, na-testing na lahat ng drugs, pasok na ngayon, sir, sa stock room, sa storage room. Tama po. With 3 padlocks and a biometric. Okay. Papasok na yon sa loob ng laboratory. At sa loob ng laboratory, sir, is meron pa rin CCTV. Okay. So, in short, pag na... So, ibig sabihin talaga mahirap. sir, pag Ang tanong ko po sa inyo, bigyan niyo po ako ng listahan ng mga kaso na pinala niyo, nahuli yung droga na na-technical po ang PDEA dahil po sa handling of evidence. Ilan po ang mga kaso na kung saan na-dismiss yung case against those? No, sir, I don't have I the need, detail. I need. But they can provide you. for The that. PDEA can provide you with the Balita list. ko, may mga insidente na nate-technical po ang PDEA dahil nga po sa handling of evidence. Nate-technical po ang PDEA dahil po yung mga operatiba hindi po umaten sa mga kaso. So I need data for those. Yes, sir. We can course through Thank you. the Director General, sir. Yeah, Your Honor, maybe the PDEA can provide that report. Yes, I mean, sorry. Director We will Lasso, submit, Your Honor. even for the PNP. Yes, PNP, ako, very confident ako sa PNP na wala nang gagong operatiba ngayon na magpapail ang kaso tapos pag nabayaran, hindi na magsisipot sa hearing dahil alam nilang madidismiss na serbisyo. May corresponding non-appearance ng isang hearing, automatic dismiss yung police na yan. Am I correct? Diba? Pero kailangan Dismiss. Pero mag-submit pa rin kayo dito sa committee, ha? Ng record. lalo po Kung sa ilagay ng dismiss. mishandling of evidence. Yeah. Meron po man nadidismiss na kaso. Alam ko po. Nati-technical po dahil sa mishandling of evidence. Kaya nga, ibabangga ko yan doon sa sinasabi ni Mr. Villanueva na talagang gwardyado yung mga drugs. Imposibleng may makalusot. Pero bakit may nati-technical sa mishandling of drugs? Yung malaking tanong. Pangalawa pong tanong sa inyo, Mr. Villanueva. Yung pong sinasabi ninyo kanina, galit na galit kayo, na basurero yun ang drugs. Of course, basurero ng drugs yun. Pero nagbigay po siya ng information na hindi naman gagawa-gawa ng out of the blue, gagawa siya ng istorya. 30% pa sa daming numero, di ba? Kung wala siyang pinagbabasehan. Ako'y naniniwala, it's a possibility na nangyayari po yun. Kaya nga po, di ba, back in December, meron pong na-raid ng PNP
sa Taguig, opisina mismo ng PDEA na magbebenta ng droga, di po ba? O, saan po nga galing sana yung droga na ibebenta nung taga-PDEA sa Taguig na ang pagbebenta ang asset ng mga, ang PNP mismo? Saan ang galing yun? Sa mga huli siyempre. Di po ba? Kaya it's possible na yung sinasabi ng asset kay DG Lazo may katotohanan. We have to accept our fault, our weaknesses, nang sa gayon, doon lamang natin masusolve ang isang problema. Maaring may katotohanan, imbis na babanggain nyo, we have to investigate. Di po ba? And I'm sure hindi naman gagawa-gawa ng istorya. He's a very respectable man, especially as a Major General. And again, I'll salute you for the second time dahil ito po yung in-expose nyo. I salute you really, Major General Lazo. It's unfortunate lang na hindi nyo po natanong yung mga dapat itanong para makahon mo sana yung asset, makuha mo yung mga proper information nang sa gayon, ma-expose yun, makasuhan ang dapat makasuhan. Pero ako, in my humble opinion, nangyayari po yun. Ulitin ko po, alam po ninyo ito, mga taga-law enforcement, tuwing bagong palit ng administrasyon, may lalapit at may lalapit yan na illegalista. Sir, ito po yung kalakaran noon. Ito pong offer namin. Ano po yung kaya nyo? Ano pong kaya nyo tanggapin? Ano pong gusto nyo? Ganon po nangyari palagi. And I know that. Having been dealing with the PNP, PDEA, and other law enforcement for the past 20 years, alam po nangyari yan. Alam na alam ko po yan. At you cannot deny that. It's just unfortunate dito kay Major General Lazo, hindi niya natanong yung simple question na, di ba, sino dito ang gumagawa ng ganon maling kalakaran, di ba? At hindi ako dyan, not under my watch. Yun lang po sana, Major General Lazo or DG Lazo, sir. Again, Sir General Lasso, this committee is not trying to shoot the messenger. In this case, you are the messenger. We are not trying to shoot you down. We are very thankful of your information. It opened up a can of worms. Now, if the can being opened ay walang laman na worm, okay lang rin. Basta tawang katotohanan ang lalabas dito. Yun lang ating gusto talaga. But remember, being the messenger, you still have a moral obligation na maparating yung message clearly doon sa intended recipient. Di ba? So, with that, again, ulitin ko, sir, please, due diligence on your part to follow up that informant at para may labas natin yung katotohanan talaga. Yes, sir? Yes, Your Honor. Going back to Wilkins, Director Villanueva, ito, dinescribe mo lahat-lahat yung chain of custody of evidence doon sa loob ng PDEA, merong 3 padlock, iba-ibang tao may hawak, hindi magkakutsabahan. Dito ako ngayon magkukonsentrate sa crime scene mismo. Andun yung mga bata mo, operate pa. Tawag sa'yo, sir, positive, punta ka na dito. Before ka dumating, before matawag yung mga witnesses sa barangay, yung media, yung taga-DOJ para mag-witness doon sa inventory o ba evidence, may posibilidad ba na bago sila dumating, nakakagad nagkakahatian bago na inventory? Tinabi na, sinantabi na, nilagay na sa sakyan, pwede ba yung mangyari? Yun nga sir, yung that same question, ginawa natin yan sir ng check and balance on our part. Kasi talagang may mga pwedeng mangyaring ganon. So immediately, habang yung malapit na tayo, meron na tayong exclusive na kinukuha from a network sa media. Nakasama during before papasok tayo doon sir sa loob. Nandiyan na, nakaready sila, sabay na sila pag-assault ninyo. Pasok No, sir. No, sir. Mr. Chair, member ako ng media. Hindi po. In a lot of cases, limits mo ng media pagpasok sa loob ng bahay. Sa operation, off. Halimbawa, papasukin yung isang bahay na maraming drugs. Hindi po makapasok ang media, nasa perimeter lang. Okay? Tama po. Naging member din ako ng media, nakasama rin po ako sa operations. Yes, Hindi sir. po sasama hanggang sa loob. Kasi sabihin, for your own protection, tama nga naman. Baka magkaroon ng barilan, hindi ka namin sagot.
cargo kayo namin. So yung media sa labas lang. At palagi po ito nangyari. Pag i-interview ko yung mga media ito, nung senator na po ako, maging yung before na nag-interview ako sa mga hulihan, yung media dumarating, tinatawag after the fact. So, narinig ng bahay, I'll give you an example, Mr. Che, papasok ng bahay, may nakita na isang sako doon na shabu halimbawa, pwede na sila magtapyas ng kalahating sako. And then, itatabing kalahating sako. Halimbawa lang po to, exaggeration na itong kalahating sako. And then, saka tatawagin yung media barangay, hoy, pasok na kayo rito, ito, kalahating sako, picture na media, magsasalita na, on air na live, pero wag kayong kalahating sako na itabi na. Your reaction? Yeah, go ahead. Sir, remember nung regional director ako na NCR, meron tayong programa, sir. Pinagsasambayan natin, sir, yung tutok tulfo natin. And every week, sir, kasama ang may table doon, sir, yung staff and yung crew ng tutok tulfo, sir. Pero kay Erwin na programa po yun and I appreciate that. Yes, sir. Meron ganung programa yung kapatid ko. Pero ang sinasabi ko po, sir, sa actual rate, pasok sa lungga ng mga drug lord, hindi po kasama ang media kasi kayo po mga taga-PDEA, nakabulit po pes kayo, may mga armas kayo, hindi nyo isasama yung taga-media kasi for their own protection. At hindi rin po pahay yung ibang taga-media kasi baka tamaan siya sa crossfire. Yes, Kaya yung sinasabi ko, sir, naiwan po yung taga-media sa labas ng bahay. Yes, sir. Sa Aglusob, wala po. Kaya, Yes, sir. again, ulitin ko for the second time, doon pa lamang po, pag may nakita doon na bulto-bulto na drugs, pwede na pong hatiin kung tiwali po yung PDEA agents, hatiin na po yun, itatabi na yung kalahati, tatawagin yung media, okay, punta ka rito, ito, may nahuli kami. Ito yung bulto na huli namin. Di po ba? Yes, sir. Ang tanong ko lang, is that a possibility? It's possible. Okay, But, rest the case. Can I run through with how we do it, sir? I-run lang natin, sir. Kasi what we are doing is different than other law enforcement. Kaya nga inano ko to, sir, na nagsasama ako ng member ng media, exclusive. Kasi sa kanila lahat. Now, before papasok, naka-ready na yung mga camera nila, sir. Wali, pagbaba, kasama sila hanggang sa labas ng pintuan. Nakapasok na ang ating mga ahente na secured na ang area, pasok na, sir, ang ating media. Wala pang raid, wala pang search dun, sir. Wala pa pong search. Mag-start lang ang search natin. Sir, to be clear, pasok ninyo na clear meaning no imminent threat sa area. Tsaka natin papapasukin, sir, ang Hindi media. pa kayo naghahalongkat. Wala Hindi pang pa kayo halongkat, naghahalongkat sa gamit. Wala pa, sir. Okay. Clear lang muna na Walang threat. Walang threat. Clear. ang threat, papasukin na natin, sir, yung Okay. media. So, meron na siyang exclusive. Tapos, hindi pa tayo mag-search. Hihintayin muna natin yung member ng yung witness dun sa search. Dalawa yun, sir. Hindi pa agad darating yung under sa section 21, yung two-witness rule ang gagamitin natin, sir, sa implementation ng search. So, meron na tayong witness during the search, saka, sir, pa lang tayo maghahalongkat ng mga gamits. And it's covered by the media. Sir, you're hearing me but you're not listening. Ito po ang simple na po ito eh. Papasok yung PDEA. Okay, pagpasok PDEA, naghahalogog. Pwede pa naman mag-standby yung yung mga media doon. Pwede yun hawak nyo naman yung oras eh. Pwede yung mapasukin kung kailan nyo gusto eh. Ako, pwede yung palabasin na nagsisearch kayo for 5 minutes. Kasi to make sure na talaga yung bahay, wala talagang may armas doon. So, in 1 minute sir, pagpasok ng bahay, nakita nyo agad na may droga doon, pwede nyo maitabi agad yung ebidensya. Ipasa nyo sa isang kasama at yung isang kasama ihagi sa bintana yung mga droga na yon and then saka papasok yung media. Clear, everything clear. Di mo ba, sir? Actually, pwede naman mangyari talaga yun, sir. Yun lang po yun. Pwede naman mangyari talaga Ang yun, sir. sinasabi ko lang po, maaari nga pong marami pong magagaling na mga PDEA agents. I know that for a fact. In fact, tinatawag ko kayo palagi. Di ba humingi ako ng tulong at nag-perform naman kayo. Ang sinasabi ko lang dito, meron din mga loko-loko, mga taga-PDEA. Ganon din po sa PNP. Kaya nga po pinag-usapan natin to para makabuo tayo ng mga proseso, ng mga batas at mga guidelines. Kasama po kayo mga stakeholders para natin mapigilan to at hindi na maulit. Yun po yun. Sana ho sir, huwag kayo mapikon. Yes, sir. Sana mag-cooperate kayo sa amin nang sa gayon we can formulate laws na makatulong po sa mapagandang trabaho nyo. Wala ko tayong malusutan. Kasi sir, kung sabihin nyo, malinis and all, bakit po
babalik ulit ako nung December, minirate na opisina ng PDEA, magbebenta sana ng maraming droga. Saan ang galing yon? Di po ba? Eh di kundi dahil sa mga raids, sa mga huli. Tama, sir? Thank you, sir. Yes, sir. Yung CCTV, yung alam ko kayo pag pumapasok, meron na kayong body-worn camera. Yes, sir. May body-worn camera kayo. Yung- Sigurado ang integrity ng body-worn camera yan. Hindi ako compromise. Yes, sir. I would like to listen to General Aquino. Sa'yo galing yan. Start ka. Sir, we pioneered the use of body cam. In 2018, we purchased hundreds of body cam. And I issue a series of memorandum prescribing on the use of body cams, emphasizing yung prohibition ng splicing, cutting, editing, deleting, anything from that video. Immediately after any operations, it will be turned over to the intelligence team to review to check if there will be mismanagement, lapses, or irregularities during the entire operations. So ito, sir, nagsimula na kami magsuot nito ng 2018. It was all distributed to all our agents nationwide, and nire-require namin ito. And that is one of the safeguards na ini-implement namin to prevent recycling. Another safeguard that we are implementing is yung there's a policy. I also issued memorandum on this that there is, the PNP and PDEA are always required to jointly conduct any illegal drug operations. Lagi dapat in tandem sila. And on bigger operations, especially on the national and regional level, ang kasama namin dito yung Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Customs, Bureau of Corrections, BJMP, and all other law enforcement units. Mas maraming mata, mas mahirap mag-savings. Kasi pag marami kayong papasok doon, on a bigger level, sir, yung aming operations, yung drug laboratories of Shabu and Ecstasy in Batangas, Tagaytay, and Malabon. This is the first ecstasy laboratory that we dismantled. Kasama namin, sir, dito ang National Narcotics Commission ng Republic of China, People's Republic of China. They are not included in the actual operations, but they are there as observers. Kasama namin sila. The more